Ang batang lalaki na ito ay hindi kumain ng 10 taon. Nakulong siya sa isang 70 taong gulang na lagusan. Umasa sa mga daga at insekto upang mabuhay araw-araw. Hanggang ngayon, 2021, sinimulan ng demolisyon ng mga manggagawa sa konstruksyon ang gusali ng C4. Kapag handa na ang lahat, ang isang manggagawa sa konstruksyon ay hindi maingat. Pagsuntok ng malaking butas. Nasa lupa. Nasa ibaba ang isang inilibing na bodega ng alak. Dahil sa kuryosidad, kinuha nila ang mga flashlight at umakyat. Ang kapaligiran sa ibaba ay kamangha-mangha. May isang kakaibang amoy na dumiretso sa kanilang ilong. Nang makapasok sila sa pinakamalalim na bahagi ng lagusan, isang eksena ang lumitaw sa harap ng kanilang mga mata, na siyang naging tulala sa mga tao. O aking Diyos! Ito ay isang batang lalaki, sa paligid ng kanyang mga mata ay pula, at ang mga mata ay asol. Pagkatapos nito, dinala ang bata sa ospital. Narinig din ng FBI ang ulat kaya nagpunta sila rito. Hindi nila ito ma-image. Sa isang malupit na lugar na walang apoy, walang tubig, mayroong isang batang lalaki na maaaring mabuhay ng 10 taon. Kung ito ay isang normal na tao, hindi niya ito matiis higit sa isang araw. Sinuri ng doktor ang bata at natagpuan na ang bata ay nahihirapang huminga. Kaya nais niyang bigyan siya ng oxygen. Dali-daling sinabi ni doktor, ang batang lalaki ay sanay na umangkop sa mababang kondisyon ng oxygen ng mahabang panahon. Sa makatuwid, kung direkta nilang binigyan siya ng oxygen, malamang na humantong ito sa isang masamang reaksyon. Naramdaman nitong kakaiba si Olivia. Tiyak na hindi ito mali. Binigyan lamang siya ng doktor ng kaunting oxygen. Tapos muntik nang mamatay ang bata. Dahil ang kanyang balat ay hindi normal na maputi. Pinangalanan namin ang bata, Spencer. Sinubukan ni Olivia na kausapin ang bata. Gayunpaman, nagulat ang telepono sa bata. Ito ay isang tawag mula kay Charlie. Si Olivia ay nasa telepono. Habang kumukuha ng tala, bigla, hinawakan ni Spencer ang pulso ni Olivia. Parang may gusto siyang sabihin. Dali-daling inabot ni Olivia ang panulat at papel kay Spencer. Dali-daling inabot ni Olivia ang panulat at papel kay Spencer. Akala ng mga tao ito ang pangalan ng bata. Kaya hindi nila gaanong pinansin. Nagbabago ang eksena. Isang cool na batang babae ang naguhugas ng damit. Ang taong may kapansanan ay gumawa ng hakbangin upang kausapin siya. Sinabi na gusto niya talaga ang tato ng dalaga. Walang pakialam ang dalaga, ngunit hindi inaasahan. Ang taong ito ay isang malamig na dagwang halimaw. Nang aalis na ang batang babae, kunwaring humingi siya ng tulong sa dalaga. Nakikita siyang hindi pinaganya. Ang batang babae ay nagpunta doon nang walang alinlangan. Ang resulta ay nang tumalikod ang dalaga. Nang gabing iyon, ang batang babae ay nakabihis, na nagpapanggap bilang isang manika. Namatay siya sa isang park. Ito ang pinakamaganda at sopistikadong bangkay na nakita ko. Ang kanyang buong katawan ay nakatali sa isang bakal na pusta. Nakatayo sa parke para makita ng lahat. Agad na tumakbo si Olivia sa pinangyarihan. Nang marinig niya na sinabi ni Charlie ang pangalan ng biktima, labis siyang nagulat. O aking Diyos! Ito ang pangalang isinulat ni Spencer sa papel. Nagkataon lang ba ito? Sa pamamagitan ng pagsisiyasat, natuklasan ang koponan ng lihim na serbisyo. Ito na ang pang-apat na kaso na nangyari. Una, inagaw ng mamamatay tao ang biktima. Pagkatapos mag-iniksyon ng pampamanhid sa biktima, gumamit siya ng mga instrumento sa pag-opera at kemikal upang gawing isang prinsesa ng manika ang biktima. Ngunit ang pinakamalaking tanong sa ngayon ay, bakit alam ni Spencer ang pangalan ng biktima? Kasabay nito, sinisiyasat din iyon ni Dr. Sa dugo ni Spencer, mayroong ganap na malaya sa lactobacillus. Sa makatuwid, maaaring matukoy na hindi kailanman nanirahan si Spencer sa ibabaw ng lupa. Napaka-weird nito. Ang tunnel na ito ay inilibing sa loob ng 70 taon. Si Spencer ay 10 taong gulang lamang. Paano siya makakapasok doon? Sinabi ni Dr. Bishop, kahit na si Spencer ay mukhang isang 10 taong gulang na bata. Ngunit ang kanyang tunay na edad ay maaaring higit pa. Upang matuto ng higit pa tungkol kay Spencer, dinala siya ni Olivia ng maraming mga candles ng bahaghari. Nais ni Spencer na gamitin ang panulat upang ipakilala ang kanyang sarili. Sa oras na iyon, isang estranghero na ang pangalan ay Elliot ay lumitaw. At sinabi na siya ay mula sa Department of Social Services. Inihahanda niya na ilipat si Spencer sa ibang pasilidad ng medisina para sa mas mahusay na paggamot. Patuloy na nakatitig si Spencer sa dalawa na nag-uusap. Mas naging krisis ang kanyang kalooban. Sumugod ang doktor sa silid ng ospital.
at pinatay ang makina. Sa ilalim ng paghihikayat ni Olivia, unti-unting huminahon si Spencer. Bigla, kinuha ni Spencer ang papel at panulat. Sa oras na ito, nagsulat siya ng isang address. Si Olivia at ang iba pa ay sumugod doon. Simulang isa-isahin ang bawat bahay. Ngunit hindi inaasahan. Itinago ng killer ang biktima sa sasakyan. Sa gabi, dito itinayo ang katawan ng biktima. Nagpunta si Olivia upang hanapin si Dr. Bishop at tinanong, bakit nagawa iyon ni Spencer? Ipinaliwanag iyon ni Dr. sapagkat ang batang lalaki ay nanirahan sa ilalim ng lupa sa mahabang panahon. Nadarama ng kanyang nerbiyos ang damdamin at hangarin ng iba. Ito ay tulad ng electromagnetic field ng isang pateng. Maaari itong maunawaan ang bioelectricity ng biktima nito mula sa isang distansya. Noong araw na iyon, si Olivia ay dumating sa ospital. Lihim na dinala si Spencer sa lugar ni Doktor. Kinuha ng doktor ang kanyang lihim na sandata, isang makina ng stimulate ng nerve. Dahan-daang isinuot niya ito para kay Spencer. Ang batang lalaki na ito ay may kakayahang hulaan. Nagsulat lamang siya ng isang address para sa lihim na serbisyo. Nang gabing iyon, may lumitaw na isang katawan ng isang babae. Nais malaman ni Dr. Bishop kung ano ang nangyayari sa isipan ng bata. Kaya inilagay siya sa isang nerve stimulate machine. Ngunit sa oras na iyon, ang mga tao mula sa kagawaran ng mga serbisyong panlipunan ay lumitaw. Gustong isama si Spencer sa kanila. Sabi ni Olivia, tinutulungan kami ni Spencer sa pagsisiyasat. Wala kang karapatang kunin ang bata. Sa huli, sinabi ni Elliot ang aktwal na sitwasyon. Lumabas na sila ang CIA Research Bureau. Nais nilang magsaliksik tungkol kay Spencer. Si Olivia syempre ayaw pumayag. Sa makatuwid, sa kahilingan ng mga nakatataas. Naantala nila isang araw para sa bata. Ganun lang. Ang magkabilang panig ay sang-ayon sa ideyang ito. Pagkatapos, natuklasan nila ang mga pahiwatig sa katawan ng biktima. Mayroong kaunting dugo at kaunting plastik sa puwang ng kuko. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat, hindi ito dugo ng tao, ngunit dugo ng isang baka ng pagawaan ng gatas. Matapos makinig si Peter, agad siyang nag-aral. Marahil ito ay isang pabrika ng delatang karne. Sa makatuwid, sinimulan ni Olivia ang pagsisiyasat sa bawat pabrika ng delata na karne. Ipinagpatuloy ni Dr. Bishop ang gawaing pagbabasa ng isip ni Spencer. Binuksan ang aparato, nababagay na rate ng beat. Ang kaisipan ni Spencer ay kaagad na lumabas sa pamamagitan ng tunog. Ngunit hindi niya pa rin marinig kung ano ito. Pagkatapos ang buong katawan ni Spencer ay nagsimulang manginig. Parang cold siya. Walang ibang paraan. Pansamantalang itigil ang eksperimentong ito. Sa iba pang nangyayari, natagpuan din ni Olivia ang pabrika ng delata na karne na nagbenta ng maraming halaga ng mga plastic bag. Sa pamamagitan ng paglalarawan ng may-ari, matagumpay niyang nakuha ang larawan ng sospek. Pagkatapos, alam ni Dr. Bishop na si Olivia ay napunta sa malamig na imbakan. Naintindihan niya kaagad ang dahilan kung bakit biglang nanginag si Spencer. Lumabas na nais ni Spencer na tulungan si Olivia na malutas ang kaso. Nakilala ni Olivia si Spencer. Nakiusap sa kanya na isulat ang ilang mga pahiwatig. Pagkatapos kinuha ni Spencer ang panulat, sumulat ng isang address sa papel. Tumingin si Olivia kay Spencer, nagsisiwalat ng isang pagpapahayag ng kagalakan at kaluwagan. Salamat. Pagkatapos nito, tinataka ni Olivia ang eksena. Nagsasagawa upang maghanap at suriin ang mga sasakyang papasok at papalabas sa lugar. Bigla, lumitaw talaga ang sospek dito. Pagkatapos ihambing sa larawan, at hindi sinasadyang nakikita ang pandekorasyon na string sa kotse. Ito ang larawang ginamit ni Spencer ng 7 kulay na mga candies upang gawin, hindi ba? Agad na nailak ni Olivia ang target. Ngunit ang mamamatay tao na ito ay napakatuso. Tinapakan ang accelerator at tumakbo palayo. Gayunpaman, mahirap pa rin ang kanyang kasanayan. Sanhi ng pagbagsak ng sasakyan sa pader. Sa wakas, matagumpay siyang nahuli ni Olivia. Sa ball ng kanyang sasakyan. Natuklasan nila ang isang biktima na buhay pa. Sa pagtatapos ng pelikula, pinayagan ni Olivia ang doktor na alagaan si Spencer. Pagkatapos nito, isang tao mula sa CIA ang dumating upang hanapin si Spencer. Itinago ni Olivia ang katotohanan sa kanila. Sinasabi na tumakbo si Spencer nang walang katalinuhan. Kahit na alam nilang nagsisinungaling si Olivia, wala silang magawa. Nagtatapos ang kwento ngayon. Alalahanin mong sundin ako. Dadalhin ko kayong mga lalaki upang manood ng iba pang magagandang pelikula.